Ito po, pag-usapan natin. Dito, kitang-kita po natin, nanghihina na si Boying. Malapit na. Malapit na ito si Boying. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. So doon sa paliwanag ninyo, parang hindi ba nabantayang mabuti itong pagbuo natin ng 2026 budget? Mismo ang Pangulong Bongbong sa kanyang huling sonda, so natatandaan mo, di ba sabi niya, anumang pondo na hindi po nakapaloob doon sa NEP, aba, ibibito niyo yan sa kabuuan. Ayun ang binanggit ng Pangulo pa, kaya dapat daw po ang pondo natin na ipapasa sa 2026, abay talagang dapat to malinis na malinis, walang question, Sen. Sabi niya, wina-warningan ko kayo, sabi niya, lahat ng budgetary items na hindi naka-align sa NEP, Yan, tama po kayo. ibibito ko yan. So, sana naging aral sa ating lahat yung 2025 budget na kung saan ay nalugmok tayo sa napaka-maanomalyang corruption tungkol sa flood control. Naku, Na ang pinanggalingan talaga yung budget na yan. Tama Wala po. namang wala namang makikipagdebate. Yan ang pinanggalingan yan eh. So kung pag-uusapan, susuyurin natin. Kaya ulit-ulit ko sinasabi, yung mga kasama ko, ako talagang bumilib din sa kanila dahil meron silang resolve na sabihin, susuyurin natin yan. Opo. Hindi na tayo papayag. Kaya nga sinabi ko, ako'y naniwala at ako'y na mag-asa na yung ating magagawang 2026 budget ay million light years away from the 2025 budget. Kasi gusto nating kalimutan yun eh. Totoo po, In comparison sa 2025 budget, ano ang pagkakaiba, Sen, itong 2026? Nawala nga yung nawala nga yung mga flood control. Inibala nga ang pangalan, di ba? Pinasok ata sa iba't ibang ahensya, Sen. Ako, nakikipagtalo ako sa kanila. Kahit na sa mga budget hearings lang, hanggang dun sa plenary debates, pinipilit ko na meron ako kakong panukalang batas. Hindi pa lang naging batas kasi nga hindi natin maisulong ngayon dahil ang priority natin, maipasa muna natin ang budget. Tama po. Hindi ba yung sinasabi ko kako, lahat ng subsidies na yan, mapa-AIX, mapatupad man yan, mapa-AKAP, mapa-MAIP, or maipip, kahit ano pang gawin mo, ay hindi talaga napupunta sa dapat kapuntahan. Nagiging political patronage yan. Sinamahan na nga ng survey, hindi nga. Ito nga, kalahati pa rin ng populasyon na nagsasabing mahirap pa rin kami. Hindi ba pinanukala ko, sabi ko na ang gagawin na lang natin para maging makatotohanan, Yan, opo. yung lahat ng gumagamit ng 200 kilowatt hours, yan ang ililibre natin. Pababa, Totoo po, Ang magiging resulta kasi niyan, sabi ko, ang matatarget niyan diretso. Lahat ng mahihirap, kasi ilagay mo na lamang sa median price ng elektrisidad ng, let's say, 2,500 yen. Opo, yung 200. So, yung 2,500 mo, katumbas kalimbawa yun, ng 200 kilowatts mo, depende kasi sa taas ng kuryente sa iba't ibang lugar eh. Sa probinsya, Yung tama 2,500 na yan, pababa, Opo. libre na yun eh. So, pag inilibre sa'yo, hindi ka na nagbayad, direkta mong nakuha yung benepisyo. Yung 2,500 na yun, maring maliit sa'yo. Opo, Dahil nakaririwasa ka, ganun din sa'yo, Nelson. Opo. Kaya lang, para sa isang karaniwang Mahirap pamilya, talaga. Opo. yung 2,500 na hindi niya na ibabayad sa kuryente, may aaporsyon niya sa pangangailangan niya Totoo sa po. araw-araw. Then, next year, next month, ganun na naman. Ibig sabihin, hindi yung AX binigay mo 3,000, isang taon 3,000. Samantalang ito, 2,500 Monthly. every month na ibibigay sa'yo. At hindi na dapat ibigay sa'yo kasi hindi ka na magbabayad. Direkta ngayon. Automatic na opo. May corruption, wala. Dahil sa... Hindi mo na binabayad direkta sa'yo. Hindi pa nadaan sa politiko. Walang pasikat. Opo, hindi nadaan sa politiko. Kaya makakapagpasikat pa ba ngayon? Wala. So walang corruption, walang pasikat, diretso. Ngayon, imbes na sana, yung paliwanag ko na yun, yung AX man lang sana, ginawa na lang, ito 63 billion pa eh. Nadagdagan pa ng 4.8 billion. Samantalang sinasabi ko, walang mangyayari dyan. Hindi rin mapupunta sa nangangailangan yan. Ba't pinipilit ba natin ng ganyan? Kaya nga yung tingin ko pa rin, hindi tayo gaanong lumayo doon sa 2025 budget. Tapos sabi namin, wala nang unprogrammed funds. Opo. O inadagdagan po eh.
174 billion na lang nilagay namin doon sa aming version, Opo. naging 243. Na naman. Hindi, binawasan naman daw po. Binito yung 92 billion. Kaya may natira pa Eh, rin. 633 billion lahat ito eh. Asa ka buwan mo ba? Oo, sa tingin ko ah. 600, mga 500 plus So- billion pa rin na natitira pala. So yung taba, Opo, yung pork. taba, yung buong lechon, Oo. ha? Inalis mo lang yung balat. Ito po, pag-usapan natin. Dito, kitang-kita po natin nang hihina na si Boying. Malapit na. Malapit na ito si Boying. Tingnan po natin. Sa pagpapatuloy ng preliminary investigation sa umunay maanomalyang flood control projects sa Bulacan, nag-file ng kanilang counter-affidavit sa Department of Justice sina Senador Joel Villanueva at dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Ang National Bureau of Investigation naman na siyang nagsampa ng reklamo sang katerbang dokumento ang dala sa DOJ. Ayon sa Justice Department, ang preliminary investigation ngayong araw ay patungkol sa mga proyekto sa Bulacan na kinasangkutan din ng contractors na Wawaw Builders at Top Tingnan yung kalokohan to, no? Di ba? Yung NBI nagreklamo. Saan? Sa DOJ. Guys, kanino ba yung control yung DOJ? Di bago naman yung si Boying naging ombudsman, di ba siya ang sekretary ng DOJ? Niloloko nyo kami dyan. Sino binibira dito? Si Villanueva at si Revilla. Alam naman natin, matalik na kalaban ng Remulla ang Revilla sa Cavite. Sa katunayan, maikukumpara natin ang Revilla, di umano, sabi sa akin ng mga taga Cavite, maikukumpara ang Cavite na parang si Sara ang Revilla at si Bongbong ang Remulla. Ayaw ng tao sa Cavite dito sa mga Remulla. May totoo ba yan sa mga naririnig ko? Kaya anong ginagawa? Parehas nung ginagawa kay BP Sara. Pinababagsak si BP Sara. Dahil hindi kaya sa patas na eleksyon. Ganyan din ang ginagawa kay Revilla. Pinababagsak si Revilla dahil hindi kaya sa patas na eleksyon. Hindi kakayanin ng Remulla ang Revilla dyan sa Cavite. Tapos ganyan, ang daming kaso. Samantalang yung mga magnanakaw, tahimik kayo, NBI? Ano nangyayari sa inyo? Sa bagay, hawak ng DOJ. Dati, ni Boying. Nudge Catalyst Builders Inc. Sabi na DOJ, idiniklara ang mga proyektong 100% complete pero ang iba ay ghost project naman o kaya ay hindi kompleto. Naharap sina Villanueva at Revilla sa magkahiwalay na reklamo. Si Senator Bong Revilla in these 6 cases, respondent na po siya sa isa. Okay, tapos si Senator Joel Villanueva is also respondent in another case in one of the 6 cases. Ay, ba't ikaw nagsasalita? Salita ka na sa... Hindi, ano yan? Tagapagsalita yan eh. Hindi, ako nagtataka lang ha. Kasi yung mga ganitong pagkakataon, meron kayong kaibigang epal? Ako meron. Gusto nyo malaman? Sino? Lahat naman tayo may kaibigang epal. Lahat tayo may kaibigang epal. Di ba? Pero yung may pagkakataon umepal na nahimik, nakakapagtaka. Parang nakajeta. Hindi nagsasalita. Di ba? Yung epal, bida-bida yan. Pag sa isang grupo, halimbawa, sa isang table, sa isang usapin, kailangan siya lagi bida. Hindi po pwedeng hindi magsasalta. Alam ko nakaka-relate kayo. Lagyan niyo yung pangalan ng kaibigan yung epal. Pero si Boying hindi nagsasalta ngayon. Diba? Ganyan din nangyari nung kay Bantag, diba? Tapos kay, araw-araw yan. Araw-araw si Boying. Yang nangyari kay Bantag, nangyari kay Tebes, biglang huminto. Tapos nabalita na may sakit. Pero itinatanggi, pero umamin din. Ngayon, ba't di na naman nagsasalita? Boying, relax ka lang. Baka kadidiin mo ng kadidiin sa Revilla, dyan sa Cavite, mauna ka pa. Baka inuhukay mo yung sarili mong libingan. Kaya kalma ka lang dyan. Hindi mo madadala sa langit yung kapangyarihan mo. Maniwala ka sa akin. SOJ ka dito. Ombudsman ka dito. Pagdating mo sa langit, kung darating ka ron, wala, hindi mo rin pakikinabangan. In one of the 6 cases. Doon po sa 6 na yon, the charges are multiple. So we have direct bribery, indirect bribery, corruption of public officers. We have a violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, which is RA 3019. Tapos may violation din po ng the Government Procurement Act. And also a violation of, or the conduct of bid rigging. Okay, ilagay nyo na yung violation din ni PRRD. Yan din ang tumbok nyo, si Sara din eh. Kasi napabalita na dinalaw ni nakita sa ibang bansa si Bong Revilla at si BP Sara. So kaya, alam mo naman, pagka namarkahan kang Duterte,
guguluhin ang buhay mo. and in the procurement process. Tig-isa po sila, pero hindi lang po sila yung respondent sa mga kaso na yon. So we have multiple respondents, including DPWH officials. Muli na maitinanggi ni Villanueva na nakinabang siya mula sa flood control projects sa Bulacan. Alam na alam niyo yung nangyayari tungkol sa flood control, kinamumuhian natin for so many years. Yung away namin ni Zaldico, tapos doon sa complaint, 1% daw binibigay ni Zaldico sa akin. So, that's ridiculous. Ayon sa kanyang abogado, meron silang 3 testigo kasama na rito ang staff ni Villanueva na kinilala ni dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara bilang peng na inabutan umano niya ng 150 million pesos sa Alam mo kaya yung kay Gutesa, yung salaysay, hindi man lang binigyan ng pansin. Kasi, sinong mas matimbang ang salaysay? Itong mama na ito o yung kay Gutesa? Kasi yung kay Gutesa, ang itinuturo, si Bongbong Marcos at saka si Tambi. Ito, ang tinuturo, si Revilla at saka si Villanueva. Halatang fall guy. Diba? Sino ba talaga ang may kapangyarihan dyan sa flood control? Hindi naman yan maiikot-ikot lang basta-basta. Magpakatotoo na tayo. Hindi naman basta-basta maiikot yan. Posible, maiikot. Pero hindi nila basta-basta maiikot yan. Ang may kapangyarihang makapag-ikot talaga niyan, yung magpinsan. Si Gutesa, binibit-bit niya mismo yung pera, dinadala sa kanila. Sino ka panipaniwala? Itong mama na ito, ay nakinabang sa flood control. So, ibig sabihin, nililigtas niya ang sarili niya. Kasi gusto niyang mapunta dun sa witness protection program. Si Gutesa, walang kasalanan sa Pilipino. Walang kasalanan sa taong bayan, pero nagsalita. Nakukuha niyo yung ibig ko sabihin. Ganyan po kahina ang NBI natin. Wala ba silang confidential facts? Hindi nila naiisip ito. Niligaw nila lahat ang istorya dito kay Bong Revilla. Dito kay Villanueva. Hindi po sa pinagtatanggol natin. Diba? Pero alam naman natin nangyari dun sa mga anak niya eh. Hindi pumirma sa impeachment ni BP Sara. rest house sa Bulacan. Sabi ni Alcantara, para raw ito kay Villanueva bagamat hindi umano alam ng senador na mula ang pera sa flood control. Pero sabi ng kampo ni Villanueva, hindi totoo ang paratang ni Alcantara. Walang binigay. Walang binigay. So, nasa ng pera ko? Nasa kanila siguro. Sa engineer. No, biglang nagbintang lang si Alcantara. Kaya dali magsalita. Pero si Saldico nagsalita. Oh, kinonfirm yung sinabi ni Gutesa. May pictures. Oh. First hand. Saan pa pupunta? Si Revilla naman, hindi nagpaunlak ng interview pero ayon sa kanyang abogado, walang basihan ang akusasyon laban sa kanya. Matatandang idinawit si Revilla sa flood control din na Alcantara at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ayon kay Bernardo, tumanggap si Revilla ng 25% commission mula sa flood control. Yung mga ganitong complaint na fina-file na walang batayan, para bang final lang, para lang mangharas o mangabala ng isang individual. Totoo naman, ganyan talaga. Harassment yan kasi labang Cavite yan. Tapos may pangarap pa, di ba? Binabanggit-banggit din ni John Vic itong kanyang pagtakbo. O, posibilidad sa pagka-presidente. Diba? Doon pa lang sabit na itong magkapatid na Rimulya. Ombudsman kapatid mo, tas kapatid mong isa tatakbo bilang presidente. Ano yan? Di ba? Anong karapatan ni Boying? Samantalang yung anak niya nadawit pa nga sa droga. So, sa totoo lang, yung mga ganitong complaint, ayon sa batas at sa rules ng evidence, hindi ito dapat paniwalaan. But in the case of you, In short, hindi tatayo sa korte yan. Ang problema dyan kasi sa ombudsman. Pagka ipinasok na yan dyan, tapos ipinasok sa ombudsman, tapos na. Sino bang ombudsman? Check Bernardo, Di ba? Ikaw pinanganak na lang kahapon kung di mo naiintindihan yung politikang nangyayari sa... Kasi it's very obvious eh. Diba? Meron naman kasing malalalim na talagang hindi natin maiintindihan. Pero itong nangyayari dito, gipitan na lang ng gipitan eh. I think we pointed out that he has submitted five affidavits. Ang tingin namin, he was trying to really enter the witness protection program. Yun. And the only way that he can be admitted is actually point to somebody higher. Kasi kailangan nila yan eh. Tulad niyan, nangako si Bongbong Marcos. May mga magpapasko sa kulungan. Maraming magpapasko sa kulungan. Nangyari ba? Hindi rin. Diba? So, kung magpapakulong na rin lang sila, idadawit na nila yung mga kalaban nila sa politika.
Ngay pa rin sa flood control issue, inilahat ngayon ng DOJ na gumugulong na rin ang investigasyon nito sa plunder complaint laban kay dating Representative Zaldico. There's an allegation of conspiracy. Of course, the act of plunder could not have been committed by one individual alone. Of course, necessarily, may makasama siya dyan. Hiningan namin ng reaksyon ng abogado ni Ko pero wala pa itong Ito nakakapagtaka. Simula nung binanggit ni Bongbong Marcos na binabribe daw siya ni Zaldico na hindi na kakansilahin ng passport, hihinto na siya mag-video. Yan po ang sabi ni Bongbong Marcos na sinabi ni Zaldico sa kanya. Bina-blackmail si Bongbong. Isipin mo, presidente, ba-blackmailin mo? Ako hindi naniniwala doon. Pero nakakapagtaka. Simula noon, wala nang bidyong nilabas si Zaldico. Hindi na rin natin alam kung pinatahimik to or inareglo na. Kaya hanggat hindi nila kayang pauwiin to si Zaldico, ako ay mananatili. Yun ang aking paniniwala. Inareglo na to si Zaldico. Dapat mapauwi nyo to. Napakidnap nyo nga si Bongbong ay si PRRD eh. Hindi nyo mapauwi yan. Kailangan yan. Kung hindi, nagkausap na yan. Pinatahimik na si Zaldico. Sige, hindi na kita kakasuhan. Hindi na kita pipilitin, makauwi. Tumahimik ka na. Magpasarap ka na lang dyan kung nasaan ka man. Huwag ka na lang magpakita sa mga Pilipino. Hayahay ka na lang dyan sa hotel mo. Magpa-deliver ka ng tubig kung anong gusto mo. Basta enjoy ka lang dyan sa hotel. Next topic po. Kaya bago natin pag-usapan itong patungkol kay Torre, ako naniniwala ako. Kasi may bulong-bulungan. Hindi ko na lang sasabihin. Pero may mga bahong ilalabas ang Revilla laban sa mga dito kila Poy. Posible yan kasi magkakasama yan dyan sa Cavite. Diba? At alam natin, ang baho ay hindi mo matatago forever. Lalabas at lalabas yan. So yung may nagsabi sa akin, alam mo, ganito, Kotsong Ali, ganito. Ay, hindi tayo, ayaw natin maging chismis vlogger Pero antayin nyo. Ako naniniwala ako, may hawak na video. Ito si Revilla. Itong Revilla, laban dito kila Boying. Pero antayin na lang, no? Pero kasi pag personal, hindi ako maglalabas niyan. Pero lalabas yan. Tingnan natin, no? Ewan ko, Basta naibanggit lang sa akin at hindi ko pwedeng sabihin kung sino nagbanggit. Basta kung marami kang kalokohan sa buhay, hindi mo forever may tatago yan. Okay, punta po tayo dito. New Year, new plans na rin ang inilatag ng MMDA para sa taong 2026. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, nais nila na ma-involve na rin sana sa planning, execution at implementation ng infrastructure projects ng Department of Public Works and Highways. Kabilang dyan ang mga para sa flood control. Kami ay makikipag-usap kay Secretary Dizon at makikipag-tie-up dahil alam niyo naman ang DPWH ang gumagawa ng mga infrastructure projects insofar as flood control is concerned. Piniturn over na lang yan sa atin pag nagawa na. Ang isa sa ilang plano na yan Yung pogi, nakita nyo yan. May pogi rin, ay kasunod na rin ng pag-uusap nila ni dating PNP Chief Nicolas Torre III na opisyal nang ipinakilala bilang bagong General Manager at spokesperson ng ahensya. Ito si Torre. Alam mo, to si Torre, wala talagang respeto sa sarili. Kasi PNP Chief ka. Sinibak ka. Saglit ka lang PNP Chief. Sinibak ka agad. Dahil nagkaroon lang sila di umano ng iringan ni John Vic. Sinibak ka tapos ginawa kang spokesperson at general manager ng MMDA. Para ano? Para mag-resign ka. Para yung kanilang PNP chief ay maging 4-star. Kasi isa lang po ang 4-star dapat. So pag nag-resign na siya, hindi na siya 4-star. Tingnan mo, walang bait sa sarili to si Nakakahiya to si Tor. Walang respeto sa sarili. Harap-harapan siyang sinasampal ni Revilla. Wala siyang ginawa. Ganyan ba ang PNP chief? Ganyan ba ang dating PNP chief? Harap-harapan kang binabastos, wala ka man lang ginawa. Tinanggap mo pa yung pambabastos at nilunok mo. Pwede naman sana hindi mo na pinansin Pero tinanggap mo pa, nakakadiri ka. Di ba? Parang isa kang PNP chief, may nakita kang nagdodroga. To the very least, wag mo nang pansinin. Pero ikaw, iba po ginawa mo. Tinanggap mo pa na ikaw ang protector. Ikaw pa nagbabantay sa labas habang nagdodroga sa loob.
Halimbawa lang po yan, ha. Ganyan po walang karespeto sa sarili to si Torre. Sa bagay, yung ipakidnap po yung dating presidente. Kaya talagang itong mama na ito. Hindi ko alam kung balat lang ang sunog dito. Baka pati kaluluwa niya ito, sunog na rin. Ganyan po kalupit itong mama na ito. Basta para sa pangarap. Kahit na yurakan na siya. Kahit insultuhin yung kanyang pagkatao. General Manager at spokesperson ng ahensya. Ayon kay Chairman Artes, 70 to 80% ng operational matters na may kinalaman sa ahensya ay pangungunahan ni Torre. From PNP Chief, ngayon tagalinis. Tagalinis ng daan. Metro Aid. Traffic. Pagka may nahuli to, may nahuli sa daan, mag-iingat kayo. Pupulutin kayo sa dahig. Ganyan ang gagawin nitong mama na to. Siya lahat ang magiging in charge and magpapatakbo basically na aming ahensya insofar as day-to-day operations are concerned. So essentially, we'll oversee everything sabay-sabay yan. Sabay-sabay natin gagawin. May mga focus, siyempre. Sa ngayon, ang focus natin yung Focus mo si Duterte. traffic dahil perennial naman yan. Yung traffic. Sa tingin nyo may magagawa to sa traffic? Wala, pampagulo lang yan. Ang baha, ang solid waste management. Sa kanilang pag-uusap, ayon kay Artes, bilang dating PNP Chief si Torre, traffic management at traffic enforcement ang pinapatutukan nito. Naging traffic police ang naman. Hindi ko inuinsulto yung traffic police pero pambihira naman, Torre. Hindi mo alam kung bakit ka nilagay dyan. Hindi mo alam ang dahilan. Pambihira. Harap-harapang pambabastos ang ginawa sa'yo ni John Vic. Napag-usapan namin unahin yung discipline ng aming traffic enforcers. So, meron kami dito na yung tinatawag namin SIIO, yung nag-investigate at nag-observe ng performance ng ating mga enforcers. Yung mga gumagawa ng hindi maganda, sila yung nag-investigate, lalo-lalo na pag may reklamo. At yun ay sila yung nagkakaso. Aminado si Artes na marami na rin ang nakasuhan sa kanilang tauhan at sa ilalim ng pamumuno ni Torre, mas magiging strikto ito at mas magiging maigting ang investigasyon. I-review din daw ni Torre ang mga lugar kung saan pwede pa mag-improve ang pagmamando ng trapiko, katulad na lamang ng Marcos Highway, Commonwealth Avenue, Buong Pilipinas, kailangang improve ang traffic. at iba pa. Naging usap-usapan naman sa social media na tila demotion ang posisyon ni Torre ngayon. Sagot naman ang dating PNP Chief dito. Kayo na naman nagsabi niyan eh. Hindi. Tanga ka ba? Hindi, ako yung nagtatanong lang, ha. Are you really that stupid? Are you really that naive? Paano ka naging PNP Chief? Kasi sabi niya, kayo lang nagsabi. Hindi. Karamihan po ng Pilipino yan ang iniisip. Kaya yung sinasabi ni Torre niya, katangahan na yan. Ang bihira. Halata, obvious na obvious. PNP Chief, gagawin kang General Manager ng MMDA tapos hindi mo sasabing demotion. Kung gago. Gaya yung sabi ko, di ba? At the end of the day, the coach is always the one na masusunod, di ba? This is the government is a very, very big machinery. Isang malaking bureaucracy yung gobyerno. At ating presidente ang natutuloy yun, especially sa mga direct presidential appointees. Para kay Torre, Sinasabi niya, presidente na susunod. Oh, alam namin yan. Pero sinasabi mo yung mga facts. Alam ng Pilipino yung presidente na susunod. Pero yung ginawa sa'yo, demotion yan. Kahit pa sabihin natin yung presidente na susunod, yung kagaguhang ginawa sa'yo, demotion yun. Akatanga mo naman, kung PNP Chief, kung hindi mo alam yun. Hindi mo kailangan kaming lecturean na yan ay prerogative ng presidente. Ang punto rito, pag-iinsulto yung ginawa sa'yo, demotion. Tapos hindi mo alam. Ganun kakatanga. isa itong pagkakataon para magsilbi na hindi niya palalagpasin. Para sa agenda. Ito, gusto kong bigyan ng komentaryo, ha. Anong sabi ni Tito Soto? Malinis yung budget pero gusto ni PBB mas malinis pa. Nagsama-sama yung linis-linisan. Ay, naayos na ba yung sinasabing kabit mo? Yung sinasabi ni Anjo Iliana ng kabit mo? Totoo ba yun? Bakit ko binabanggit yan? Kasi parang linis-linisan ito. This is very obvious. Akala ko naman nagbagong buhay itong mga to. Naimas-mas anong Pasko kaya tayo ay nagpahinga muna. Sabi ko na baka naman may pagbabago mangyayari sa gobyerno. Wala. Before, padaplis lang.
ang banat nitong dalawang magkaibigan, si Tito Soto at si Ping Lacson. Ngayon hindi. Kumbaga sa bakla, dati, tinatago pa na sila'y bakla. Ngayon lantaran na. Lantaran na yung pagiging bakla. Lantaran na sila'y kumukuha pa ng lalaki. Parang ito'y bakla na nagpasuso, pero itatanggi na bakla. Para itong bakla na nagdadamit pambabae, pero itatangging pambabae. Ganun ang ginagawa nitong dalawang magkaibigan, si Ping Lacson. Lahat naman kayo dyan malinis. Yan ang sasabihin nyo, lahat kayo dyan malinis. Ako napagpagtaka talaga. Magkano kaya ang pakinabang nito si Tito Soto sa Ghost Projects? Grabe to, hindi ba to nahihiya? Dahil may mga matitinong Soto, ha? Tapos in denial pero lantaran. Grabe, oh. Kasipsip kay Bongbong Marcos. Tapos excited. Naalala niyo nung pinag-uusapan yung impeachment ni BP Sara, excited tong mama na to. Ganyan po kadugyot itong tao na ito. Ganyan na po kadugyot ang karakter ng mga politiko natin. Matindi po. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala.
ka nag-iisa. Kahit ngayon. Hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo, dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.